Ang biyaheng Maynila, isang pambihirang karanasan. Kahit anong mangyari, ang rutang Maynila, ang hindi natin dapat isuko, mariing sabi ni Isabela, isang veteranong flight attendant sa tahimik na meeting room. Isang internasyonal na ruta lang naman iyan. Ano ba ang espesyal diyan? Tanong ni Amy. Ang bagong salta, na may pagtataka sa mukha, nagkatinginan ang mga veteranong attendant at nagpalitan ng makahulugang ngiti. Hindi mo iyan maiintindihan sa salita lamang. Kapag naranasan mo na, tiyak na magbabago rin ang pananaw mo, sagot ni Maria. Ito ay isang pambihirang ruta kung saan ang mga profesional mula sa iba't ibang sulok ng mundo ay nag-aagawan upang makapaglingkod. Bakit tanging ang biyaheng Pilipinas lamang ang ganoon kahalaga? Tingnan natin, si Amy Thompson ay sumali sa Global Airlines. Matapos ang mahigpit na pagpili, natupad din sa wakas ang kanyang pangarap na maging international flight attendant. Gayunpaman, ang realidad ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Mga pasahero, pakiusap, ilagay na po sa flight mode ang inyong mga electronic device. Magalang na paalala ni Amy sa isang lalaking nakatutok sa kanyang smartphone, ngunit parang hindi siya narinig. Paumanhin po. Para sa paghahanda sa paglipad, pakiusap, ilagay sa flight mode. Tiningnan siya ng lalaki. Tumikim, at saka pinatay ang screen. Alam ko na, ang dami namang arte. Dami namang arte. Ang ganitong malamig na reaksyon ay karaniwan sa mga internasyonal na biyahe. Ang mga pasahero mula sa iba't ibang kultura ay laging nagkakaroon ng friksyon dahil sa pagkakaiba ng kultura. Sa biyahe ni Amy mula New York patungong Paris, hindi nagtagal pagkatapos ng paglipad, nagsimula na ang mga reklamo. Masyadong manipis ang kumot, kaunti ang pagpipilian ng pelikula, malamig na ang kape, inagaw ng katabi ko ang armrest. Sa anong sitwasyon man, nananatili siyang nakangiti, ngunit unti-unting nadudurog ang kanyang loob. Ang pangarap na maging glamorous na trabaho sa himpapawid ay mas matindi pala kaysa sa kanyang inakala. Baka hindi para sa akin ang trabahong ito. Nang bumalik si Amy sa crew rest area na may mukhang pagod, nilapitan siya ni Maria, isang senior attendant. Ayos ka lang ba? Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Mukhang napagod ka ngayon, tanong ni Maria. Salamat. Pero, pakiramdam ko hindi talaga ako bagay sa pagtatrabaho sa itaas. Ngumiti si Maria nang may pag-unawa. Lahat kami ganyan noong una. Ako rin. Araw-araw akong umiiyak sa sasakyan pauwi noon. Huminto siya sandali at tumingin sa malayo na may bahid ng pagkanostalhik at kakaibang damdamin sa kanyang mga mata. Anong nangyari pagkatapos? Mula nang maranasan ko ang rutang Maynila, nagbago ang lahat. Ang pananaw ko, ang pag-iisip ko, at higit sa lahat, ang puso ko. Napakunot ang noo ni Amy. Mula nang pumasok siya sa kumpanya, madalas niyang marinig ang tungkol sa rutang Maynila. Palagi itong pinag-uusapan ng mga senior attendant na may kakaibang ekspresyon. Bakit ganoon ka-espesyal ang rutang Maynila? Sa anong paraan ito naiiba sa iba? Misteryosong sumagot si Maria. Hindi iyan maipaliwanag sa salita. Kahit gaano ko pa iyan idetalye, hindi mo iyan maiintindihan kung hindi mo mararanasan, nalito si Amy. Sa training ng airline, detalyadong ipinaliwanag ang katangian ng bawat ruta. Ang rutang Europa ay tungkol sa punctuality, ang rutang gitnang silangan ay tungkol sa etiquette, at ang rutang Timog Amerika ay tungkol sa mainit na pakikitungo. Tanging ang rutang Maynila lamang ang parang isang lihim na samahan na kailangan mong maranasan upang maunawaan. Mayroon ba itong kakaibang serbisyo? O, iba ba ang mga pasahero? Mahinahong umiling si Maria. Hindi iyan masasagot sa ilang salita lang. Pero, may briefing sa susunod na biyaheng Maynila. Kung interesado ka, maaari kang sumali. Baka makakita ka ng palatandaan. Tumango si Amy sa mungkahi ni Maria. Puno ng kuryosidad at pangamba ang kanyang kalooban, ang misteryo ng rutang Maynila. Nang gabing iyon, pag-uwi, binuksan ni Amy ang kanyang laptop at nag-search. Flight Attendant Maynila Route. Bakit espesyal?
Wala siyang nakitang anumang bakas ng espesyal na sinasabi ng kanyang mga kasamahan. Tila walang gustong ilarawan sa salita, o baka hindi talaga mailarawan. Nagtanong din siya sa online groups ng mga airline professionals, ngunit iisa lang ang sagot: kailangan mong maranasan. May kakaibang init na hindi maipaliwanag. Iyan ang rutang magpapabago sa pananaw mo sa buhay. Bumuntong hininga si Amy. Parang isang misteryosong kulto. Pero dahil marami ang nagsasabi ng parehong bagay, marahil ay mayroon talagang kakaiba. Ang susunod niyang biyahe ay isang maikling domestic flight mula Los Angeles patungong Chicago, ngunit ito ang naging pinakamatindi niyang karanasan sa kanyang karir. Nagkaroon ng problema sa buong cabin. Nag-aaway ang mga pasahero tungkol sa pagpapalit ng upuan, nagtatalo tungkol sa espasyo ng bagahe, at mayroon ding patuloy na gumagamit ng cellphone sa kabila ng safety regulations. Paumanhin po. Para sa inyong kaligtasan, pakiusap, ikabit ang seatbelt, magalang na paalala ni Amy. Tiningnan siya ng isang pasaherong mukhang businessman nang may malamig na tingin. Ano bang trabaho ninyo? Hindi ba kayo nagbibigay ng customer service? Hindi ba kayo pwedeng maging flexible? Hindi nyo ba kayang palampasin ang maliliit na regulasyon na ito? Nasaktan siya ng husto sa mga salitang iyon. Malinaw na safety regulation ito. Bakit hindi nila maintindihan? Pagkatapos ng biyahe, nag-aalalang nagtanong ang purser. Si Kate, ayos ka lang ba? Talagang napakahirap ngayon. Bakit po ganoon kasakit? Nagbigay ako ng full service, pero parang walang nagbibigay galang sa trabaho namin, sabi ni Amy. Tahimik na sumagot si Kate. Minsan, ganyan talaga ang trabahong ito. Maraming makakasalubong na walang pakundangan, pero hindi lahat ng ruta ay ganyan. Huminto siya sandali at nagpatuloy ng may makahulugang ekspresyon. Kung may pagkakataon ka, subukan mong maranasan ang rutang Maynila. Baka magbago ang puso mo. Rutang Maynila na naman. Sa puso ni Amy, naghalo ang pagtataka at pag-asa. Iba nga kaya talaga? O, baka naman psychological effect lang ng lahat. Makalipas ang ilang araw, tiningnan ni Amy ang kanyang schedule. Nang makita niya ang nakasulat, napigilan niya ang kanyang hininga. Los Angeles, Manila, Ninoy Aquino International Airport, Philippines. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, siya na ang makararanas ng misteryosong rutang Maynila. Puno ng pangamba at pag-asa ang kanyang damdamin habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang detalye ng araw na iyon. Kung talagang espesyal ito. Amy, handa ka na ba? Sa briefing room, si Julie, ang flight purser, ang lumapit sa kanya. Si Julie ay isang legend na may 20 taong karanasan at maraming parangal. Opo. Mayroon po bang espesyal na paghahanda na kailangan kong gawin? Ngumiti si Julie nang may kakaibang kinang sa mga mata. Sa teknikal, gaya ng dati, ngunit ang pinakamahalaga ay, kahit na may mangyari na hindi inaasahan, gamitin mo ang sarili mong mata para makita at ang puso mo para damhin. Kailangan mong maging open-minded at kalimutan ang mga preconceived notion. Misteryoso na naman. Lalong lumakas ang pangamba at pag-asa ni Amy. Ano kaya ang naghihintay sa kanya? Pagdating sa Maynila, sa umaga ng pag-alis, nag-ayos si Amy sa harap ng salamin. Huminga siya ng malalim. Ngayon, sa wakas, malulutas na ang misteryo. Pagdating sa airport, napansin niyang kakaiba ang ekspresyon ng mga crew na nakatalaga sa rutang Maynila. Lahat sila ay mukhang masigla at puno ng enerhiya. Mga kasama, ito ang Flight GA209, New York, patungong Maynila. Simulan na natin ang huling check, masiglang sabi ni Julie. Mas masinsinan ang paghahanda ng cabin ni Amy at ng iba pang crew kaysa sa karaniwan. May kakaiba ba? Nang tanungin niya si Sofia, isa sa kanyang mga kasamahan, ngumiti si Sofia at sumagot. Tayo mismo ang nagbabago. Sa rutang Maynila, kusang nagiging mas mainit at mas magiliw ang tao. Hindi pa niya naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Nang magsimula na ang boarding, tumayo si Amy malapit sa boarding gate
at naghanda upang salubungin ang mga pasahero. Lumapit ang unang Pilipinong pasahero. "Magandang umaga. Welcome aboard," bati ni Amy sa Ingles. Ngumiti ang pasahero ng napakaliwanag at magiliw na tumango. "Thank you very much," sabi niya sa mahinang boses. Sa likod ng mga salita, naramdaman ni Amy ang isang taos-pusong pasasalamat. Kusang sumagot si Amy nang may mas maliwanag na ngiti. Nagpatuloy ang pag-akyat ng mga pasahero. Habang binabati niya ang bawat isa, unti-unti niyang napansin ang isang pagbabago. Napakatahimik ng mga pasahero. Sa mga internasyonal na ruta na dati niyang hinawakan, laging may maingay na nagsasalita, malakas na nag-uusap sa cellphone, at nagmamadaling naglalakad mula simula pa lang ng boarding. Ngunit sa biyaheng ito, parang tahimik na silid-aklatan. Ngunit hindi ito malamig, kundi puno ng isang mainit at kalmadong atmosphere. Ito na ba ang espesyal na vibe ng rutang Maynila? Matapos ang boarding, sa paghahanda sa paglipad, si Amy ay itinalaga sa economy class. Kinakabahan siya, ngunit sinimulan niya ang safety demonstration. Nagulat siya nang makita na maraming pasahero ang seryosong nanonood ng safety instruction. Sa ibang ruta, karamihan sa mga pasahero ay nagbabasa ng magazine, nagse-cellphone o natutulog habang nagde-demonstrate. Ngunit sa biyaheng ito, maraming mata ang nakatutok sa kanyang bawat galaw. Pakiramdam ko, iginagalang ang trabaho ko. Matapos lumipad, nagsimula ang meal service. Habang nagbibigay ng pagkain, lalo pang nagulat si Amy. "Anong gusto niyo po?" "Manok o pasta?" "Manok po, salamat." Inabot ni Amy ang pagkain. Ayon sa karaniwang proseso, didiretso na sana siya sa susunod na pasahero. Ngunit huminto siya sa sinabi ng lalaki, "Salamat po. Napakahirap ng trabaho ninyo." Ang mga salitang iyon ay naglalaman ng taos-pusong pasasalamat. Libu-libong pagkain na ang naibigay ni Amy, ngunit ngayon lang siya nakatanggap ng ganoon katindi at taos-pusong pasasalamat. Matapos ang meal service, oras na para kolektahin ang mga tray. Habang nagtutulak ng trolley, nakita ni Amy ang isang hindi kapanipaniwalang eksena. Maraming pasahero ang maayos na nagpatong-patong ng kanilang gamit na kubyertos, nag-ipon ng kanilang basura sa isang maliit na bukol, at nilinis ng husto ang kanilang mga tray. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. May isang babae pa na gumamit ng tissue para linisin ang kanyang sariling table. Isa namang lalaki ang nagpipisat ng ininuman niyang plastic cup at inilagay ng maayos sa tabi ng tray. Habang kinokolekta ni Amy ang mga tray, patuloy niyang naririnig ang, "Salamat, kayo po ang napapagod." Sa bawat salita, naisip niya, "Ako dapat ang magpasalamat." Natapos ang in-flight service. Sa oras ng break, nagkita sila ni Julie sa galley. "Nakakapagtaka, hindi ba?" Nakangiting sabi ni Julie. Habang tinitingnan si Amy, "Hindi ako makapaniwala. Bakit ganoon sila? Kagagalang at kakonsiderasyon, iyan ang kultura ng Pilipinas. Tinatawag nila itong bayanihan o pakikipagkapwa-tao. Isang espiritu ng pagiging mainit, magiliw, at laging handang tumulong. Iyan ang kusang loob na pananaw nila." Sunod, nagtungo si Amy upang i-check ang mga lavatory. Karaniwan, ang pag-check ng lavatory sa long-haul flight ay isa sa pinakanakakainis na gawain ng mga crew. Ngunit, nagulat na naman siya. Napakalinis ng mga lavatory. Walang patak ng tubig sa upuan ng toilet. Hindi basa ang sahig. At ang mga hand towel ay nasa basurahan lahat. Ito ba ang normal? Lalo siyang nagulat nang lumabas ang isang Pilipinang pasahero mula sa lavatory. Tumango ito kay Amy at nagsabi, "Salamat po, at napapanatili ninyong malinis. Salamat sa inyong serbisyo." Hindi nakapagsalita si Amy. Ito ang unang pagkakataon na may pasaherong nagpasalamat sa naglilinis matapos gumamit ng lavatory. "Ginagawa lang namin ang aming trabaho." Ang turbulence at ang bayanihan. Kalagitnaan na ng biyahe, marami nang natutulog. Sa tahimik na kabin, nag-isip si Amy, kung ganyan sana lahat ng tao, magiging mas makabuluhan ang trabaho namin. Naputol ang pag-iisip niya sa biglaang pag-alog. Lumabas ang ilaw
na nagpapaalala na ikabit ang seatbelt. Mga pasahero, ito po ang announcement ng captain. Mayroon po tayong turbulence sa unahan. Para sa inyong kaligtasan, pakiusap, ikabit ang seatbelt. Nagmamadaling nagtungo si Amy sa cabin upang mag-check. Nag-aalala siya na baka magkaroon ng gulo, ngunit nakita niya ang isang eksena ng kaayusan. Lahat ng pasahero ay tahimik na nagsi-seatbelt at naghahanda sa pag-alog, walang sumisigaw o nagpapanik. Nang lumakas ang pag-alog ng eroplano, isang batang Amerikana ang natakot. Napansin iyon ng lalaking Pilipino na nakaupo sa tabi niya. Mahinahon niyang pinakalma ang babae. "It's okay. This will pass." Lubos na naantig si Amy sa eksenang iyon. Sa gitna ng sarili niyang pangamba, nagawa pa niyang alalahanin ang iba. Nakita niya roon ang lalim ng koneksyon ng tao na hindi niya pa naranasan. Matapos ang turbulence, nagsimula si Amy magbigay ng tubig. Nang lapitan niya ang Amerikana, nagpahayag ng pasasalamat ang babae. "Salamat. Napakabait ng Pilipinong gentleman sa tabi ko. Malaking tulong siya. Kahit natatakot ako, kumalma ako nang makita ko ang kanyang kalmadong reaksyon." Ngumiti si Amy at sumagot, "Ang mga Pilipino ay tila natural na may pag-unawa sa mga taong nahihirapan." "Oo nga. Napakagandang kultura." Bumalik si Amy sa galley. Naghihintay si Sofia sa kanya. "Kumusta? Nahanap mo na?" "Nahanap ko, pero pakiramdam ko hindi ko pa rin lubos na naiintindihan." "Grabe. Ang daming magalang at makonsiderasyon na pasahero." Tahimik na sabi ni Sofia. "Simula pa lang iyan. Mas magugulat ka pa pagdating natin sa Pilipinas." Tumingin si Amy sa labas ng bintana. Nagsisimula ng sumikat ang araw sa horizon. 3 oras na lang bago dumating sa Maynila. Sa announcement ng captain, na puno ng pag-asa at kuryosidad ang puso ni Amy. "Pilipinas, anong klase ka bang lugar?" Ang maliliit na sorpresa na naranasan niya sa eroplano ay lalong nagpatindi sa kanyang pag-asa para sa hindi pa niya nakikitang bansa. Intuwisyon niya na mas marami pa siyang matutuklasan sa lupaing darating, ang bansa ng bayanihan. Mga pasahero, malapit na tayong dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 3:05 ng hapon. Temperatura, 25 degrees Celsius. Matapos ang announcement, nag-ikot si Amy sa cabin para maghanda sa pagbaba. Laking gulat niya nang makita niya na maraming pasahero ang nagbalik na sa orihinal na posisyon ang kanilang mga upuan, nilinis na ang mga table at inayos na ang mga basura. Parang tinutulungan nila kami. Ang cabin na naghahanda sa paglanding ay napuno ng tahimik na tensyon. Sa labas ng bintana, makikita ang magandang balangkas ng isla. Maraming pasahero ang nakatingin ng mataman. "Iyan ang aming bayan, ang Pilipinas," sabi ni Amy sa isang teenager na nakaupo sa tabi niya. Nagliwanag ang mata ng binata. "Wow, mas cool pa iyan kaysa sa textbook." Luma landing na ang eroplano sa runway. Nang magtaksi ito, napuno si Amy ng kakaibang damdamin. Ngayon, magsisimula na ang misteryosong karanasan sa Pilipinas. Nang magsimula ang pagbaba, pumila ang mga pasahero sa exit. Dito, nakita na naman ni Amy ang pagkakaiba sa kultura. Napakaayos ng pila, walang sumisingit. Lahat ay tahimik na naghihintay ng kanilang turno. Sa mga airport sa Amerika o Europa, karaniwan ang siksikan at singitan sa pagbaba. "Salamat. Magandang biyahe po," bati ni Amy. Sa exit, maraming pasahero ang magiliw na kumaway at nagpapasalamat. Nang makababa ang huling pasahero, lumapit si Julie kay Amy. "Napakatahimik na hindi ka panipaniwala, pero pakiramdam ko, hindi ko pa rin lubos na naiintindihan ang espesyal na sinasabi ninyo." Ngumiti si Julie. "Nagsisimula pa lang iyan. Sa 24 oras na layover mo, makikita mo ang totoong mukha ng lugar na ito." Para sa paglilinis ng eroplano, bumaba si Amy at ang kanyang mga kasamahan at nagtungo sa immigration para sa crew. "Amy,
Tingnan mo doon, sabi ni Sofia habang itinuro ang immigration line ng mga karaniwang pasahero. Mayroon doong hindi kapani-paniwalang eksena. Halos 300 tao ang perpektong nakapila, tahimik na naghihintay. Walang nagtutulakan o nag-iingay. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong immigration line, bulong ni Amy. Sinabi ni Thomas, isang senior attendant. Normal yan sa Pilipinas. Ang respeto at paggalang ay dumadaloy sa kanilang dugo, ang kalinisan at hospitality. Pagkatapos ng immigration, habang naglalakad sa airport, patuloy na nakakita si Amy ng mga bagong bagay, napakakinis ng sahig, kumikinang, walang basura. Ang mga lavatory ay may mahinang bango, walang patak ng tubig sa salamin. Para itong isang exhibition hall. Naghihintay si Amy ng kanyang bagahe sa carousel at pinagmasdan ang paligid. Doon, nakita niya ang isang maliit na pangyayari. May isang lalaking hindi sinasadyang nahulog ang isang maliit na piraso ng papel. Agad niya itong napansin at pinulot at inilagay sa kanyang bulsa. Kahit may basurahan sa malapit, tila balak niya itong dalhin hanggang sa makakita siya ng susunod na basurahan. Ang pagdadala ng sarili mong basura, isang bagay na normal lang, pero bakit ako naantig? Naglakad ang crew patungong taxi stand, papunta sa hotel. Ang naghihintay sa kanila ay isang hanay ng mga taxi na kuminang sa kalinisan, parang mga bagong sasakyan. Lahat ng driver ay nakasuot ng malinis na uniforme. Ang bawat sasakyan ay nasa perpektong kondisyon. Dito po, sabi ng taxi driver, habang binubuksan ang pinto at masiglang binabati si Amy. Nang makasakay siya, maingat na inilagay ng driver ang kanyang bagahe sa trunk at numiti ng magiliw bago bumalik sa driver's seat. Napakalinis ng loob ng sasakyan. May inihanda pang bottled water. Saan po kayo pupunta? Sa Grand Hyatt Hotel sa Makati City. Salamat, sagot ni Julie. Magalang na tumango ang driver at sinimulan ang metro. Habang umaandar ang taxi, namangha si Amy sa tanawin sa labas. Maayos na mga kalye, maayos na kalsada, at higit sa lahat, maayos na pagkilos ng mga tao. Bago lang po kayo sa Pilipinas? Tanong ng driver. Nang mahina. Opo, unang beses ko. Ganoon po ba? Pakitingnan po itong Makati skyline. Napakaganda ngayon, dahil maganda ang panahon. Masiglang ipinakilala ng driver ang mga tanawin, parang isang tour guide. Hindi lang ito serbisyo, kundi isang pagmamalaki sa pagbabahagi ng kagandahan ng sarili niyang bayan. Pagdating sa hotel, muling bumaba ang driver. Magalang na binuksan ang pinto at inilabas ang mga bagahe. Salamat po. Sana po ay mag-enjoy kayo sa Pilipinas. Nang makita ang taos-pusong ngiti ng driver, napangiti na rin si Amy. Bakit? Kusang loob lang akong gumalaw. Pagpasok sa lobby ng hotel, sinalubong siya ng mas malalim na kultura ng init. Welcome po. Sabay-sabay na bati ng lahat ng staff sa front desk. Maingat nilang inayos ang check-in. Ihahatid ko po kayo sa inyong kuwarto. Bago sumakay sa elevator, napansin ni Amy ang isang maliit na bote ng alcohol spray. Iyon ay inihanda para sa paglilinis ng mga elevator button. Naalala nila maging ang maliliit na detalyeng ito. Ang sining ng pagtanggap nang maihatid sa kanyang kuwarto, namangha si Amy sa Manila cityscape sa labas ng bintana. Bukay-bukas, 9 a.m. ang assembly. May city tour tayo, Amy, sabi ni Julie. Tumango si Amy. Salamat, looking forward ako. Nang mag-isa na siya, napansin ni Amy ang isang delicate na greeting card na may disenyo ng orkidya sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ito at pinagmasdan ang precise na disenyo na naglalaman ng precision ng isang artisan at ng init ng pagtanggap sa bisita. Para maghapunan, pumunta si Amy sa isang restaurant sa loob ng hotel. Sa entrance, sinalubong siya ng isang babaeng attendant na nagsasalita ng perpektong Ingles. Welcome. Isang tao po ba kayo? Opo, isa lang. Dito po. Nang makaupo, agad na inihanda ang malamig na wet towel. Pinunasan ni Amy ang kanyang kamay habang sinisipsip ang ambiance ng restaurant. Anong inumin po ang gusto ninyo? Tubig lang po. Nang dumating ang tubig,
Hindi napigilan ni Amy ang humanga. Ang ganda. Ang yelo sa baso ay crystal clear at ang hiwa ng limon ay artistically inilagay. Hindi lang ito tubig, parang isang work of art. Ganoon din ang pagdating ng pagkain. Ang plating ng bawat ulam ay perpekto. Maingat na idinisenyo, ang kulay at balanse. Sining ba ito? Nang matapos kumain si Amy at umalis sa restaurant, sabay-sabay na nagngitian ang lahat ng staff at nagpaalam. Maraming salamat po. Inaasahan po namin ang inyong muling pagbisita. Habang sumasakay sa elevator, napuno si Amy ng kakaibang damdamin, may nagbago. May bahagi ng sarili ko na nagbabago. Pagbalik sa kwarto, humiga siya sa kama at nakatingin sa kisame. Bakit napakagalang at napakakonsiderasyon ng lahat ng bagay sa lugar na ito. Ang lihim ng pusong Pinoy. Kinabukasan, maagang gumising si Amy at nagpa siyang maglakad-lakad sa paligid ng hotel. 7:00 ng umaga, puno na ng buhay ang mga kalye. Ang mga businessman na nakasuot ng suit ay maayos na naglalakad patungong MRT. Pumasok siya sa isang convenience store. Masiglang bumati ang clerk. Welcome po. Bumili si Amy ng kape. Nang kunin niya ang bayad, 2 kamay ang ginamit ng clerk. Ganoon din nang ibalik ang sukli. Salamat po at bumili kayo. Ang bawat maliit na interaksyon ay nakaantig sa puso ni Amy. Habang naglalakad, nakita niya ang mga naglilinis sa harap ng mga tindahan, ang mga commuter na maayos na nakapila, at higit sa lahat, ang sense of responsibility at pride sa mukha ng mga tao. Ang kanilang trabaho ay hindi tungkulin lamang, kundi isang karangalan. Pagbalik sa hotel, nag-aantay na ang iba pang crew. Mga kasama, magtutur tayo sa Maynila ngayon. Si Ginoong Chen ang magiging guide natin. Isang lalaking nakangiti ang lumapit at bumati. Magandang umaga sa inyong lahat. Sisikapin kong iparating ang charm ng Maynila sa inyo ngayon. Sumakay sila sa bus at nagsimula ang tour. Mula sa Intramuros, Rizal Park, hanggang sa Mall of Asia. Habang bumibisita sa bawat sikat na lugar, napuno ng mga bagong tuklas ang puso ni Amy. Para sa tanghalian, dinala sila ni Ginoong Chen sa isang matandang karinderiya, sa isang eskinita na nagbebenta ng Filipino style na beef stew o kaldereta. Ito ang paborito ng lolo ko pa, sabi niya. Pagpasok sa karinderiya, masiglang sinalubong sila ng may-ari. Welcome. Mga bisita ba kayo mula sa ibang bansa? Nang magpaliwanag si Ginoong Chen, masayang tumawa ang may-ari. Sana magustuhan ninyo ang lasa ng Pilipinas. Nang makaupo, habang tinitingnan ang menu, nagtanong si Amy kay Sofia, ilang beses ka na bang nakapunta sa Pilipinas? Ito na ang 15 ko. Pero, sa bawat pagpunta, may bago akong natutuklasan. Ganoon ba ito ka-charming na lugar? Tahimik na sumagot si Sofia. Marami itong itinuro sa akin na mahahalagang bagay. Ang kahalagahan ng paggalang sa iba, ang pagbibigay pansin sa mga detalye, at ang pride sa trabaho. Naisip ni Amy. Ito na ba ang espesyal na sinasabi ng mga senior attendant? Dumating ang pagkain. Kahit kaldereta lang, namangha ang lahat sa presentation at bango. Kain po tayo, sabi ni Amy. Naginaya. Ang sabi ni Ginoong Chen, unang tikim ni Amy sa kaldereta. Ang sarap, ang mayaman at malalim na lasa ay nakaantig sa kanya. Masayang ngumiti ang may-ari. Masaya akong nagustuhan ninyo. Sige, dahan-dahan lang. Matapos magtanghalian, sumakay sila uli sa bus. Sa pagkakataong ito, nagtungo sila sa Divisoria. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pinaka-vibrant na bahagi ng Pilipinas, sabi ni Ginoong Chen. Sa patnubay ni Ginoong Chen, tumayo sila sa sikat na crossing. Nang magbago ang traffic light, bumuhos ang mga tao mula sa lahat ng direksyon at napuno ang buong crossing. May gusto lang akong ipansin sa inyo dito, sabi ni Ginoong Chen habang itinuturo ang crossing. Kahit ganoon karami ang tao, walang nagbabanggaan. Napaka-smooth ng daloy ng tao at wala man lang akong makitang basura. Nagulat si Amy. Sa dami ng tao, nakakamangha ang kalinisan ng kalsada. May kaugalian ang mga Pilipino na dalhin ang sarili nilang basura pauwi,
ipinaliwanag ni Ginoong Chen ng may pagmamalaki. Napakagandang kultura, may bahagi ng puso ni Amy na tahimik na nagsisimulang magbago. Ang pag-uusap sa gabi. Matapos ang tour at bumalik sa hotel, tumingin si Amy sa bintana. Kumikinang ang night view ng Maynila. May kakaiba talaga sa lugar na ito. May kumatok sa pinto. Si Julie. Pwede ba tayong mag-usap? Sige po. Umupo si Julie sa gilid ng kama. Ano ang impresyon mo sa Pilipinas? Nag-isip si Amy. Hindi ko po maipaliwanag. Pero, bakit ganoon ito? Nakaaantig sa puso ko. Hindi ko pa rin po lubos na naiintindihan. Tahimik na ngumiti si Julie. Iyan ang misteryo ng Pilipinas. Sa labas, mukha lang itong simpleng pagiging magiliw. Pero sa ilalim niyan, may malalim na pilosopiya. Sa Pilipinas, may salitang pakikipagkapwa-tao o bayanihan. Hindi lang iyan simpleng serbisyo, kundi isang espiritu ng paglalagay sa sarili sa posisyon ng iba at ang kusang loob na pagtulong. Tumingin si Julie sa labas ng bintana at nagpatuloy. Noong bago pa lang ako sa trabahong ito, nalilito rin ako tulad mo. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito o kung ano ang kabuluhan. Pagkatapos ay naranasan ko ang rutang Maynila, hindi ba? Lumapit si Amy at nakinig. Nang makita ko ang bayanihan ng mga Pilipino, naunawaan ko ang esensya ng serbisyo. Hindi ito pagpapakababa. Ito ay isang paglilingkod na buong puso, naisip ni Amy. Hanggang ngayon, itinuring niya ang trabaho bilang flight attendant bilang simpleng service industry, pagtugon sa hiling ng pasahero, paglutas ng problema. Ngunit, iba ang nakita niya sa Pilipinas. Mayroon doong isang magandang ugnayan ng paggalang sa isa't isa. Bukas na ang biyahe pa uwi, sabi ni Julie. Naramdaman ni Amy ang kalungkutan. Gusto pa niyang manatili ng mas matagal sa lugar na ito. Hindi lang ikaw. Lahat kami. Ganyan ang nararamdaman. Ang pagbabago ni Amy. Kinabukasan, nagtungo si Amy sa NAIA. Sa pagkakataong ito, sasakay siya sa biyaheng pauwi bilang isang crew. Nang magsimula ang boarding, nagpasya si Amy na salubungin ang mga pasahero sa bagong pananaw. Dati, ngumingiti lang siya at bumabati. Ngayon, tiningnan niya ang mata ng bawat isa at bumati ng may taos-pusong pagbati. Welcome po. Sana maging maganda ang inyong biyahe. Tila napansin ng mga pasahero ang kanyang pagbabago. Nakatanggap siya ng mas maiinit na sagot kaysa sa karaniwan. Matapos lumipad, nagsimula ang in-flight service. Isang pamilyang Amerikano ang gumawa ng gulo sa paligid ng kanilang upuan. Pinaglalaro ang kanilang mga anak sa aisle at humarang sa daanan. Kung dati, maaasar si Amy. Ngunit ngayon, mayroon siyang ibang damdamin. Hindi naman sila masama. Iba lang ang kultura. Mahinahong lumapit si Amy. Ngumiti siya sa mga bata at nagsabi, "Nag-explore ba kayo sa eroplano? May special pilot wings pin ako para sa inyo." Nagliwanag ang mata ng mga bata. Nagpahayag ng pasasalamat ang kanilang mga magulang. Hindi ito utos, kundi isang pagbabago sa sitwasyon sa pamamagitan ng konsiderasyon. Sa oras ng pagkain, nagbibigay si Amy ng pagkain habang pinagmamasdan ang reaksyon ng mga Pilipinong pasahero. "Kain po tayo." "Salamat po." Pareho ang reaksyon. Tulad kahapon, ngunit may kakaiba ngayon sa puso ni Amy. Sa bawat salitang salamat, nagsimula siyang maramdaman ang mas malalim na kabuluhan ng kanyang trabaho. Ang kapangyarihan ng koneksyon. Kalagitnaan ng biyahe, lumapit kay Amy ang isang Pilipinong businessman, paumanhin. Parang hindi maganda ang pakiramdam ng katabi ko. Nagmamadaling nagtungo si Amy sa upuan. Isang batang Amerikana ang maputla. "Ayos ka lang ba?" Medyo masama ang pakiramdam. Agad na kumilos si Amy at nagdala ng tubig at malamig na tuwalya. Habang inaasikaso niya ang may sakit, tahimik na lumipat ng upuan ang businessman para magbigay ng espasyo. "Medyo gumanda na ang pakiramdam ko." "Salamat," sabi ng babae nang bumuti ang kanyang kalagayan. Sinabi ni Amy sa businessman, "Maraming salamat po sa inyong tulong." Ngumiti siya ng magiliw at sumagot, "Normal lang po iyon.
kahit saan, magkakapitbahay. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Amy sa natutunan niya sa Pilipinas, magkakapitbahay. Iyan ang isang malalim na koneksyon na hindi niya pa naramdaman. Dumating sa New York. Nagsimula na ang pagbaba. Buong puso si Amy na nagpaalam sa bawat pasahero sa exit. Salamat po. Ingat po kayo. Magiliw na kumaway at nagpapasalamat ang mga Pilipinong pasahero. Ang nakakagulat, maging ang mga kanluraning pasahero na karaniwang dumadaan ng walang ekspresyon, marami ang ngumiti at nagpasalamat ngayon. Nang makababa ang lahat ng pasahero, inilagay ni Julie ang kamay niya sa balikat ni Amy. Napansin mo ba? Dahil sa pagbabago mo, nagsimula ring magbago ang mga pasahero. Tumango si Amy. Ang bayanihan na nakita niya sa Pilipinas, hindi lang iyon simpleng kultura, kundi isang pilosopiya ng koneksyon sa pagitan ng tao. Tama. Iyan ang dahilan kung bakit espesyal para sa amin ang Rutang Maynila. Ang rutang ito ang nagpapaalala sa amin ng esensya ng aming trabaho. Ang pilosopiya ng pusong Pinoy. Sa sumunod na mga buwan, humawak si Amy ng iba't ibang internasyonal na ruta. Sa bawat ruta, hindi niya nakalimutan ang espiritu ng bayanihan. Lalo pang tumaas ang rating niya mula sa mga pasahero. Dumami ang feedback na pumupuri sa kanyang serbisyo. Isang araw, itinalaga si Amy bilang instructor sa training ng mga new hire. Tumayo siya sa harap ng maraming bagong crew. Ang ating trabaho ay hindi lang simpleng service industry. Ito ay isang trabaho na nagkokonekta sa tao. Nagsimulang ikwento ni Amy ang kanyang karanasan, ang nakita niya sa Pilipinas, ang nadama niyang damdamin, at kung paano nito binago ang kanyang pananaw sa buhay. Nakilala ko sa Pilipinas ang isang malalim na pilosopiya na tinatawag na bayanihan. Iyan ay ang espiritu ng taos-pusong pag-unawa sa iba at paggawa ng abot kaya. Seryosong nakinig ang mga bagong crew, ngunit huwag kayong magkamali. Hindi lang ito. Sa Pilipinas, ang espiritu na ito ay nakatago sa puso ng bawat isa sa atin. Matapos ang training, may isang new hire na lumapit sa kanya. Miss Amy, ako po ang unang naitalaga sa Rutang Maynila sa susunod. Batiin kita. Magiging magandang karanasan iyan. Ngunit, kinakabahan ako. Sabi ng lahat, napaka-espesyal daw iyon. Pero hindi ko alam kung saan, sabi niya. Naalala ni Amy ang sarili niya noon. Isa lang ang payo ko sa iyo, sabi niya habang tinitingnan ang mata ng new hire. Tanggapin mo ang lahat ng may open heart at ang pinakamahalaga, magkaroon ka ng lakas ng loob na mapansin ang pagbabago sa loob mo. Pagbabago? Oo. Ang Pilipinas ay parang isang salamin. Ipinapakita nito sa atin ang totoo nating sarili, ang walang hanggang paglalakbay. Makalipas ang ilang taon, inimbitahan si Amy na magsalita sa isang special lecture ng Airline Association. Nagtipon ang mga airline professional mula sa buong mundo upang pakinggan ang kanyang kwento. Ang nagpabago sa aking airline career ay ang pakikipagtagpo sa isang ruta, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa bulwagan. Ang karanasang ito ang nagpamuni-muni sa akin tungkol sa esensya ng serbisyo. Tiningnan ni Amy ang mga nakikinig mula sa podium. Ang tunay na serbisyo ay hindi lang simpleng transaksyon. Ito ay isang malalim na koneksyon sa pagitan ng tao. Matapos ang lecture, isang Pilipinong lalaki ang lumapit at magalang na tumango kay Amy. Maraming salamat po sa inyong napakagandang speech. Ako po ay dating flight attendant ng isang airline sa Pilipinas. Magalang din na gumanti si Amy. Ngumiti siya nang may pag-unawa at nagpatuloy. Napakalaki po ng naging inspirasyon ko sa speech ninyo, Miss Thompson. Bilang isang Pilipino, nagpapasalamat ako na naintindihan at ipinamahagi ninyo ang aming kultura. Ako po ang dapat magpasalamat. Napakarami pong itinuro sa akin ang Pilipinas. Tahimik na tumango ang lalaki. Ngunit, hindi lang naman sa Pilipinas, may bayanihan. Hindi ba? Iyan ay isang magandang katangian ng tao na nakatago sa puso ng lahat. Oo, napaluha si Amy.
ang koneksyon ng tao gamit ang puso, lampas sa kultura, at bansa iyan ang dapat nating pagsikapan. Pagtatapos, sa daan pa uwi, tumingala si Amy sa langit. Sa langit ng takip silim, may isang magandang contrail na may kulay orange. Sa ilalim ng ulap na iyon, may mga taong nagbibigay din ng buong pusong serbisyo sa iba ngayon. Naalala niya ang sarili niya noon, ang pagod, at nawawalan ng direksyon na new hire. Ngayon, nakatayo na siya sa posisyon na makaimpluwensya sa maraming tao. Ang lahat ay dahil sa pakikipagtagpo sa Rutang Maynila. Malaki ang pagbabago sa buhay ni Amy dahil sa kanyang pakikipagtagpo sa Pilipinas. Ngunit, hindi lang iyon isang cross-cultural experience. Ito ay ang sandali kung kailan nagising ang matagal ng natutulog na buto ng taos-pusong serbisyo sa kanyang puso. Sa interaksyon ng tao, minsan, ang pagkakaiba ng kultura ay nagiging harang. Ngunit, kapag nalampasan natin ang harang na iyon at nag-usap, doon tayo tunay na nagkokonekta. Ang bayanihan na natutunan ni Amy sa Pilipinas ay hindi lang isang skill sa service industry. Ito ay isang saloobin ng paggalang sa iba at taos-pusong pakikipag-ugnayan bilang tao. Iyan ay isang universal value na lumalampas sa bansa at kultura. Marahil, kung maglalagay lang tayo ng kaunting effort sa ating pang-araw-araw na buhay, kung maglalagay tayo ng sarili sa posisyon ng iba at magbibigay ng taos-pusong atensyon, magiging mas mainit at maganda ang mundo. Ano po ang inyong palagay? Dito po nagtatapos ang ating video. Pakiusap, ibahagi ang inyong mga iniisip at damdamin sa comment section. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at mag-like. Hanggang sa susunod na video.